Praise God. Sabi po rito sa Jeremiah chapter 33 verse 3 ay ganito, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman." Sa English ang sabi po ron, "Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things." Sa ibang translation, unsearchable things you have never known before. So rito po, na-specify na po ang will ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. At ano po ang kanyang will? Gumawa ng mga dakila, kamangamangang mga bagay na tanging siya lamang ang makakagawa. Yun po ang kanyang heart. At ang atin pong pribileyo rito ay manalangin. Yung salitang tumawag ka sa akin, ang ibig sabihin ay manalangin ng taimtim, ng buong puso, ng maalab, ng maapoy, ng walang tigil, upang yung gusto niyang gawin dakilang bagay ay ating makita. Dahil kung ang Diyos po ang ating tatanungin, so siya po ay willing and able. In fact, yung statement niya po rito ay very clear, no? Yung willingness niya po ay ni-reveal niya, "Call unto me and I will answer you." In fact, siya pa nga po nagmo-motivate sa atin na tumawag, manalangin ng masidi, maalab at maapoy, ng matyaga. At ang kanya pong pangako, siya po ay sasagot. Malapit na po ang ating anniversary. Mula po ngayon ay ilang araw na lang ay mararanasan na po natin ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. At kung gusto po nating makaranas ng 3 ulit na higit na dakila kaysa kanyang ginawa nung nakalipas, ay nasa atin po ang pasya kung paano po tayo manalangin. Ang gagawin po ng Diyos ay lagi nakadepende sa atin pong determinasyon, sa ating decision, sa atin pong desire. Kaya kung atin pong desire ay maliit, so yun po yung bunga ng gagawin niya. Kung atin pong desire ay kalahati, yun din po ang gagawin niya. Kung atin pong desire ay napakalaki, beyond imagination, beyond explanation, incomparable, incomprehensible, ayun din po ang kanyang gagawin. Kaya tayo po ang unang mapapagpala ng kanya pong bisitasyon. Kaya I appeal to everybody na wag lang po tayong pumunta ng anniversary, wag lang po tayong magsama ng dapat isama, ang buong pamilya, ang kapatiran, ang kakilala, kaibigan, kaklase, kasama sa negosyo, trabaho, yung atin po mga kabarangay, kamag-anak, at i-inform ang lahat sa pamamagitan po ng inyo pong mga Facebook page, ng inyo pong mga cellphone, ng inyo pong mga telephone number, ng inyo pong mga email, ang inyong pong personal invitation, at iba pa pong means and ways na pwede niyong gamitin to communicate to them. But also the same time, manalangin po tayo ng taimtim, ng mga sidi, ng buong puso personally, at manalangin po tayo na may kasama mula sa atin pong pamilya sa tahanan at sa bawat isa na meron pong pusong malaki na maranasan ng greatest end-time move ng Diyos. Kaya lang niyo po, ang anniversary pong ito ay once a year lang. Tayo ng Lord na gumawa ng kagaya ng dati because God is not the God of the past, is the God of now. At bago tayo makarating sa ating pong future na greater sa ating past, dapat pong i-secure natin yung ginagawa natin ngayon. Dahil yung atin pong gagawin ngayon na magdedetermine ng kanyang dakilang bagay na gagawin sa kinabukasan o sa susunod pong mga araw. Kaya nakasalalay po sa ating mga kamay, mga iniibig, mga minamahal, personally, corporately, ang kamangamangang bagay na gagawin ng Diyos. The greatness of our God must be revealed in a very precious, marvelous, awesome, incredible way that all to marvel, all be in awe. Sa iba nga pong translation ng Deuteronomy 30:14, ang sabi po ron, "I will do a terrified thing." Sa bagay po na nakakamangha, nakakagulat, nakakatakot na hindi po kagaya ng takot na dala ng diablo, kundi nakakatakot po na tayo po yung magiging speechless, na mapupuno tayong kagalakan, pag-iisip, at pag dumating po tayo sa conclusion ay ating malalaman, solely it is the work of God. Sa iba pong translation, ang sabi po ron, "Something no one have seen or heard and understand." Wala pa raw pong nakakita, nakanig o nakaunawa. At yun po ang pangako niya, yun po ang kanyang covenant. As he said in Psalm 89:34, na yung kanya pong pangako, tipan sa atin, hindi niya binabago, ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi niya po binabawi. And remember, the covenant of God is not only from everlasting to everlasting, it is unbreakable, it is undefeated, no? Treaty, vow, promise, pledge, or an oath.
So ito po yung covenant. Kaya nakakatuwa pong malaman natin ang puso ng Diyos dahil ito po yung mag-inspire sa atin not only to be in the faith, but to manifest that radical faith that moves God to do great and mighty things we've never seen or heard before. And we express that faith through earnest, prevailing, full of fire, so determined prayer and fasting. Kaya yan po yung akin pong appeal sa lahat. Dinggin po natin ang sinasabi po ng Diyos. Yung willingness niya po yung nandiyan dyan, kaya dapat din natin ipakita ang ating willingness. Yung sabi niya, call unto me. Hindi po ito pagtawag lang na, Lord, visit the people, Lord, heal the people, save the people. No, hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Dahil yung konteksto po nito, ang Israel po ay nasa krisis, nasa captivity. Sabi ni Jeremiah ang prophet, yung luha sa kanyang mga matay umaagos, kagaya po ng agos ng tubig doon po sa ilog at karagatan na hindi po ito tumitigil. Dahil ang kanya pong bayan ay nasa panganib, nasa pagkaalipin at kahirapan. Kaya yung pong pagtawag ditong sinasabi ng Diyos ay so deep, so earnest, so determined. Pinoraot po yung buong buhay at katauhan. So meaning to say, this kind of prayer is a kind of prayer that defines a matter of life and death. Yun po talaga ang meaning nun. Panalangin po na nagtatakda ng buhay o kamatayan. Panalangin na nagdidefine ng kalayaan ng mga bilanggo o mananatiling bilanggo. Yun po ang sinasabi ng Diyos. I am praying earnestly na while I was speaking, the burden in your heart explode. The desire in your spirit captivate you. The Holy Spirit in you motivate you, inspire you, make you explosive, dynamic, radical to pray without ceasing. At kayo po mismo ang mapapagpala na mahirap pong ipaliwanag. Kapag tayo po ay nag-cooperate sa Diyos, nagpailalim sa Kanyang layunin, then siya po ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ang sinasabi niya Kanyang ginagawa, ang mga pangako niya Kanyang pinagtitibay, tinutupad. Dahil Jesus said in John 17:17, ang salita mo o Diyos ay totoong lahat. Ang ibig pong sabihin, wala pong kamalian kahit konti, walang pandaraya kahit minsan, wala pong lihis na usapin kahit saglit. Lahat po ay katotohanan. At yun po ang nature ng Diyos. For Jesus is the way, the truth, and the life. And no one will come to the Father without Him. Kaya magsama-sama po tayong inaabot ng tinig ng lingkod ng Diyos sa inyong pong TV screen, sa inyong radio set, sa inyong pong laptop, sa inyong pong tablet, sa inyong pong cellphone. At i-share po natin ito, i-like, paulit-ulit at ihatid po sa lahat. Na magkapit bisig po tayo, maghawak kamay para po makita natin ang pagbaba ng langit sa lupa. Especially panahon po ngayon po ng drought sa ating bansa. And there is only one way for the drought to stop. Only one way, one thing. Hindi po dalawa, hindi tatlo. One thing. And that is the visitation of God. And the Lord reminded me when He gave this word to me, that was 1995. At ito po ay nasa Book of Ruth, chapter 1, verse 6. At itong sinabi niya uli sa akin, the other day, na si Ruth po ay manugang po ni Naomi. Si Naomi po ay Israelita. Siya po ay mula sa bayan ng Judah. At nagkaroon po ng famine sa kanilang lugar. At sila po ay nag-migrate sa Moab. Actually, yung pong Moab ay kaaway po nila ito. But they have no choice but to migrate there. Tumira po sila ron for many years. At nabalitaan po ni Naomi na dinalaw ng Diyos ang Judah. Dinalaw ng Diyos. At nagkaroon na po ng pagkain sa lupain. Bread speaks of blessings, wealth from heaven. Siya po ay nagpasyang umuwi. Kaya makikita po natin na it takes God's visitation to stop this drought. Inuulit ko po, wala pong ibang paraan. There is only one way to stop the drought, God's visitation. At upang siya po'y makadalaw ng dakilang bisitasyon, and He will bring bread in the land, and He will stop the drought and the famine, at food crisis, at economic collapse, ay ang atin pong pananalangin, maalab, maapoy, masidhi, tuloy-tuloy, hanggang ang Diyos po ay bumaba mula sa trono niya at dumalaw
sa ating pong lupain, sa ating pamilya, sa ating mga iglesia, sa ating pong kinalalagyang lugar at bayan. At pagkatapos po nito, ang Pilipinas po ay magiging pagpapala na sa buong mundo as God had prophesied many years ago. And we believe the fulfillment is about to be seen by us. At siya po ay nasa paningin na po nating lahat. Kaya yung impact po ng magaganap sa Cuneta, beloved, ay tatama po sa buong Pilipinas at buong mundo. At yan po ay nakasalalay sa ating mga kamay. So I challenge all of you, kung talagang mahal niyo ang Diyos, ang inyong pamilya, ang ating pong bansa, ayaw na po nating makita pa ang drought that brings famine, and famine brings food crisis, economic collapse, crime, looting, economic instability, bankruptcy. Manalangin po tayo ng totoo. Bigay po natin yung buhay at puso natin sa maalab at maapoy na pananalangin. Pupunta pa lang po tayo ng Cuneta, kasama po napakarami nating inimbita at sinama, ay mararamdaman nyo na po ang kaluwalhatian ng Diyos. At pagpasok po natin sa Cuneta, let no one see any man, but let see Jesus alone. Lalo na po yung ibabaw ng pulpito, that they will see no one but Jesus alone. And you talk about miracle, so pagkaranin naman po sa Diyos yan, and He will do more greater things we have never seen before. He promised that. I believe that with all of my heart, and I know you also believe that with all of your heart. So, let me repeat what the Lord said to Jeremiah the prophet and to the children of Israel while they were in captivity. Call unto me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things, unsearchable things. Things you have never known, hear and experienced before, that will cause many to marvel, to wonder, and to be in awe. So praise God. Salamat po sa inyo pong pagsunod. Salamat po sa kabigatang nilagay ng Holy Spirit sa inyong mga puso at espiritu para manalangin. At salamat po sa katapatan ng Diyos na sumagot sa ating sama-sama, tuloy-tuloy, maalab, magdamagang panalangin, kasama po ng pag-aayuno. So God bless you abundantly, exceedingly more than what you ask and think sa inyo pong pagtungo sa Cuneta. At huwag niyo pong kakalimutan, when you arrive there, you will remember one thing. Ang magaganap po sa Cuneta ay ang inyong mga answers prayer, ang ating mga answers prayer. So be it, Lord Jesus, we will pray earnestly like you. You will show us great and mighty unsearchable things we have never seen before. And we will see it. And thank you, for you will do it, and it is done. And all God's people say, Amen and Amen.